Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make another favorite Filipino dish and this is tinolang manok. So ito po ay kinoconsider ko as one of my comfort food kasi it really reminds me of Tagaytay. Meron po kasi ang mga tatay ko na medyo maliit na summer house doon. So nung nasa Pilipinas pa kami, lagi kaming pumupunta doon tuwing weekend. Ngayon po may mga alagang manok kasi ang aking kuya and then may mga tanim kami na papaya, malunggay, sili, pati yung luya meron kami. So, almost lahat ng ingredients for the tinolang manok, nakukuha lang namin doon sa aming bakuran. Kaya lagi kami nagluluto nito. Ang mga ingredients na kailangan natin for our tinola ay, for our first ingredient, of course, ang kailangan natin ay chicken. So, what I have here are chicken thighs. So, meron akong 5 piraso ng chicken thighs na kinat ko each in half. Ngayon, kung ano yung inyong paborito na part ng chicken, pwedeng yun ang gamitin ninyo. At pwede rin naman na isang buong chicken na ika-cut up nyo into serving pieces ang gagamitin nito. This is one small unripe papaya. So, yung hilaw na papaya ang gagamitin natin. Ngayon, babalatan po natin ito and then tatanggalin natin yung pinaka-bubot na seed sa loob. And then, hihiwain natin into slices. So, po pwede rin na ang gamitin nyo instead na papaya ay sayote. So, kami gumagamit minsan ng sayote for tinola. This is one bunch ng malunggay leaves. Actually, ang mas prefer ko na gamitin dito is yung dahon ng sili. Kaya lang wala kaming nabili, so malunggay na lang ang gagamitin natin. This is luya or ginger. So, I used about a thumb size dito, pero po pwedeng bawasan ninyo yung gagamitin ninyo. Kaya lang ako kasi mas gusto ko na maraming luya yung aking tinola, kaya marami ang ginamit ko. So, ang gagawin natin dun sa luya bali is babalatan natin and then didikdikin or pipit-pitin ng kaunti, at saka natin i-chop into pieces. Half a cup ng chopped onions, a tablespoon and a half of minced garlic. These are whole peppercorns or yung pamintang buo. 2 Knorr chicken cubes, salt or patis to taste, a little bit of cooking oil for sautéing, and water para sa sabaw. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this dish. Dito sa malaking pot natin lulutuin yung ating tinola. So maglalagay tayo ng kaunting cooking oil. And then kapag mainit na yung ating cooking oil, ilalagay natin yung ating ginger. So, igigisa natin to at medyo papupulahin ng konti. So, kung makikita ninyo, medyo malalaki yung pieces ng aking luya kasi yung mga bata, ayaw nila na nakakakain ng luya. So, pag nakita nila ito, at least may option sila na tanggalin from their plate. So, pagka medyo mapula na yung ating luya, isusunod naman natin yung ating garlic. And then, isusutay din natin hanggang maging fragrant yung ating garlic. Pagka fragrant na yung garlic, pwede na natin isunod yung onions. And then, igigisa lang natin hanggang malanta yung onions natin. Kapag nalanta na yung ating onions, isusunod na natin yung ating chicken. So, ito bali, igigisa lang natin hanggang mag-brown yung ating chicken. So, hahayaan natin muna na mag-sweat siya o lumabas yung juices. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto ninyong tanggalin yung balat ng chicken pag nagluto kayo nito. So, habang ginigisa natin itong ating chicken, pwede na rin natin isama yung ating Knorr chicken cubes. So, pwede na rin natin isama yung ating peppercorns or pamintang buo. At lalagyan na rin natin ng kaunting seasoning. So, yung patis, lalagyan natin ng kaunti. So, mamaya i-adjust natin bali yung lasa nito. So, kapag ganito na hinahayaan natin na lumabas yung juices ng ating chicken, mas masarap lumalabas din yung ating tinola. So, kung makikita ninyo, parang meron siyang sabaw. So, this comes from the chicken. So, yan ang nagpapasarap sa ating tinola. So, now na lumabas na yung juices ng ating chicken, pwede na natin itong tubigan. So, tatakpan muna natin to at hahayaan natin na kumulo hanggang lumambot yung ating chicken. So, babalikan natin to ha. Yan. So, kumukulo yung ating tinola. Check muna natin. So, hindi pa bali malambot yung ating chicken. Ngayon, pag nakita ninyo na medyo maraming mantika sa ibabaw ng inyong tinola, pwedeng iskim nyo lang. So, kunin nyo lang with the
sandok, and then ihiwalay ninyo. Ito ngayon, i-adjust na natin yung timpla niya. So, kanina nilagyan natin ito ng kaunting patis. Ako kasi, habang nagluluto, ina-adjust ko ng paunti-unti yung lasa ng aking niluluto hanggang ma-achieve ko or makuha ko yung gusto ko na lasa sa kanya. So, dagdagan muna natin ito ulit ng kaunti pang patis. And then, tikman natin. So, kayo na bahalang magdagdag kung ano yung sa tingin nyo ay kulang. So, takpan muna natin ito at i-continue natin ang pagpapalambot sa ating chicken. Kung sakali na kumonti na yung inyong sabaw at hindi pa rin malambot yung chicken, dagdagan nyo lang siya ng water. Check muna natin ulit yung ating tinola. So, tingnan natin kung malambot na yung ating chicken. Malambot na yung chicken, so i-continue na natin yung pagluluto ng ating tinola. Malambot na yung ating chicken, so ang susunod na gagawin natin is i-add na natin yung ating papaya. So bali, lulutuin muna natin itong ating papaya. Babalikan natin. Check natin yung ating papaya. Luto na yung ating papaya. So, para malaman natin kung luto na yung papaya, pag pindik natin ng fork at malambot na siya, ibig sabihin luto na yung papaya natin. So, wag niyong lulutuin ng overcook yung inyong papaya kasi hindi siya masarap or masyado ng labog. So, mas maganda dito is yung medyo nakakagat nyo pa ng konti. So, luto na yung ating tinola bale. Pero bago natin patayin yung apoy, isasama natin yung ating malunggay. Then, immediately after natin mai-add yung ating malunggay, papatayin na natin yung apoy. And this is how we're going to serve our tinolang manok. So, ano pa nga ba ang masarap na kapartner nito kundi mainit na kanin? So, tamang-tama ito sa mga weather na medyo maulan at malamig kagaya ngayon. Sana po ay nagustuhan niyo yung ating video at sana po ay may natutunan kayo sa akin. So, hanggang sa susunod po ulit, maraming salamat sa panonood. As a bonus video, ituturo ko na rin sa inyo kung paano natin pwedeng i-freeze or i-preserve itong natira natin na malunggay leaves na ginamit natin sa tinola. Nung nabili ko itong malunggay na ito, naka-plastic na siya ng ganito. So, napakarami niya actually. Natanggal ko na nga dito yung ginamit natin doon sa tinola pero marami pa rin natira. Ngayon, ang presyo nito is $3.72, so napakamahal. Ngayon, kung iiwan ko lang siya sa ref, malalanta lang ito at maitatapon ko lang. So, para ma-preserve natin for future use, meron akong ginagawa. So, yun ang ituturo ko sa inyo. So, una natin gagawin is tatanggalin muna natin yung mga dahon ng malunggay from the stems. So, habang inaalis natin from the stems yung mga dahon ng malunggay, magpapakulo naman tayo ng tubig dito sa isang malaking pot. Ito na ngayon yung malunggay leaves na tinanggal natin doon sa stem. So, ang gagawin natin dito, bali, is ibablanch natin ito with the hot water na pinakulo natin. And then, after natin mabuhusan ng hot water, susundan naman natin ng ice cold water. Ito na ngayon yung ating na-blanch na malunggay leaves. So, patutuluin muna natin yung tubig nito. Ito na ngayon yung ating na-blanch na malunggay leaves. So, kung mapapansin niyo ay nag-darken na yung kulay niya. So, to store this, gagamit tayo ng Ziploc bags o yung mga plastic bags na ganito. So, hinati ko lang bali sa dalawa yung ating na-blanch na malunggay. So, ilalagay lang natin sa loob ng Ziploc bag. Ito na ngayon yung na-blanch natin na dahon ng malunggay and this is ready to go to the freezer. So, nilagyan ko rin ng label just in case na magkamali ako. So, I also do this sa dahon ng sili at saka sa dahon ng ampalaya. So, the next time na magluto ako ng tinola, hindi ko na kailangan bumili pa ulit ng malunggay or ng dahon ng sili dahil meron na akong nakatabi, di ba? So, makakatipid ako. So, ganyan lang po kadali ang pagbablanch ng mga dahon na ginagamit natin sa pagluluto.